Huwag po tayo ng kamay upang awitin po natin ang itinuro ng ating Panginoon. Lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa kataunhan manghal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sadyang mahiwaga ang pagkilos at gawa niya. Kung tuwirang kikilala at sasambang totoong mga anak niya, mararamdaman nila at maunawa ang lubos ang layon at nasa niya. Sino ka nga ba tao para maging sutil sa kanya? Ano nga ba ang kapangyarihan mo para kalabanin siya? Ano ba ang kaalaman mo para pumantay sa kanya? Kaya't laging tandaan siyang marapat manguna. Ang tumutupad sa kanyang aral, nararamdaman ang kanyang kalinga. Ang naghahanap ng kanyang liwanag na kasusumpong sa tuwina, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang sabihin, kung di tutup din, ito'y baliwala lamang. Subalit kung ito'y nahanap kasabay ng pakikisa at pakikihalubilo sa Espiritu ng Ama, kung paano sundin at tupdin ang kanyang layon, tao, pakikilala niya, totoo siya. Kapag pinanindigan mong gagawin mo ang isang bagay, na batid mong sa kalooban ng Ama, kaya mo ito tinutupad at ginagawa, ang patnubay niya'y hindi sa'yo mawawalay. Kapag minithi mong maging ganap sa kanyang pananaw, mimithiin mo ring tupdin ang kanyang mga aral. Kapag pinagsumakitan mo itong gawin, siya rin ang magsasabi, di mo man nakikita, sa diwa mo ay damang-damat dinig na dinig ang pangungusap niya. Anak, magalak ka sa pagtalima.
Ano man ang pinagdaraanan, kung iisipin mo'y siya, nandoon pa rin ang katatagan at lakas ng kaloobang handog niya. Sapagkat walang makasusunod na mahina't marupok na anak niya kung hindi palalakasin, patatatagin ang damdamin. Kaya't ang pagsusumamo ninyo'y gawin niyong lakipan ng katapatan sa damdamin upang kayo'y kahabagan at kaawaan, kayo'y kanyang pakinggan. Subalit kung naglulumuhod, nagsusumamo, katigasan ng loob ay naririyan, ano ang damdamin ng amang kaakibat ng katawan? Napapatotohanan at nasa sa larawan ng kanyang kagandahang loob kung nararamdaman ng mga anak niyang sa kanya'y tumutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Mula sa Galacia. Ngunit sinasabi ng kautusan ng lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Kung paano nga ang kautusan ay naitala sa pamamagitan ng mga pahayag na ibinaba kay Moises, dito maraming nagtalusira, dito maraming naging sutil, at dito maraming nagkasala. Subalit, nang buhayin ng anak ang pananalig at pananampalataya ng mga anak ng Ama sa Kanya, nabuhay ang pagtitiwala at pakikisangganap nila. Kayo, kilala niyo ba ang kautusan, ngunit nilalabag ninyo? Subalit, hindi niyo man kilala ang kautusan at di ninyo ito tinutupad sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, ang totoo at tapat na gusto't kalooban ng Ama siyang nasusunod nyo, kalugod-lugod kayo sa Kanya. Sapagkat, alamin mo man ang buong kautusan, ngunit di mo siya sa buhay at di mo ito tinutupad, ito'y walang silbit, walang kabuluhan. Subalit nang magtiwala at nanalig ng tapat sa Ama, sa pananalig mong may gagawin siyang buhay sa iyo, may gagawin siyang mahiwaga sa iyo, may gagawin siyang makapangyarihan sa iyo, pinaniwalaan mo, pinagtiwalaan mo, at pinanahan sa puso mo, pinakita niyang buhay na buhay siya sa buhay. Mga minamahal ko, marami ang nananawagan. Halik kayo, gawin niyo ito, gawin niyo on, gawin niyo yan, at ang Diyos ay malulugod sa inyo. Subalit sa pananawagan bang inuutos sa kapwa na gawin din niyaon, sarili kaya ay nakatutupad. Mapapalad kayong sa inyong mga gawa, ay di kayo nasubukan ng Ama kung paano kayo naging tapat at makatotohanan sa Kanya. Sa pagsisikap at pagsusumakit niyong manalig ng matapat, tatanggap din kayo ng higit sa sapat, sapagkat siyang maglalagak ng higit na galak at tatamasahin ng inyong kalooban ang tuwirang kagandahang loob niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa mga pinagdaraanan nyo sa buhay, doon kayo pinatatapang, doon kayo pinatatatag sa pagtitiwala at pananalig nyo hanggang kamtin nyo ang tagumpay at maluwalhati nyong nahulagpusan ang inyong mga pagsubok sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan.
mula kay Lucas. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban ang palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan ni Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Mga minamahal, maliwanag na pinatototohanan ng salitang ito. Mas mapalad ang mga nakinig noong panahon ni Jonas na sila'y nagbago sa kanyang mga aral, kaysa sa panahon ng Kristo at magpahanggang ngayon na naririnig man nilang mga aral, subalit wala silang pagbabagong buhay. Sapagkat ang ninanamnam at nilalasap ng tao ay ang mabuting katwirang sinasabi nila sa sarili lamang nila. Ngunit hindi ang katwiran at kalooban ng Ama na marapat nilang tupdin at sundin upang maisalarawan ang kanyang kabutihan at kabanalang taglay. Kaya't mapapalad kayong mga tumutupad, sumusunod sa pakikiisa nyo at pakikitungong tapat sa Ama, makikilala niyong lubos kung sino siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap itanim sa puso ng taong pagtitiwala. Mahirap ibukas sa isip ng tao ang paniniwala. Subalit, walang mahirap kung hindi taong tatanggapin, kung hindi taong mamasdan, at kung hindi taong pakikinggan, kundi ang Diyos amang mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Sino nga ba ang magmimiting pangaralan ng kapwa niya na pagkatapos magagalit pa sa kanya? Sino nga ba ang gustong magtuwid ng kapwa-tao na walang pakinabang at di pakikinabangan nito? Sino nga bang magsasakripisyo para sa kapwa-tao kung pagkatapos mong pinagbatahan ng kapwa mo'y walang balit, masama ka pa sa pananaw niya? Kaya't wala ngang tutupad at tutupad ng araw at gabi man, maliban ng Ama na makatotohanan. At di naman siya makatutupad, makagaganap kung walang tao na gagamitin niya, sapagkat walang saksi sa bawat araw at gabi, kundi siya at mga mata ng taong anak niya. Kaya't kung ang lahat ng tao sumusunod sa kalooban niya, magmimiting talimahin ang kagandahang loob niya. Yaon ang kanyang pagmamahal na dadamhin nila at may sasalarawan sa pamamagitan ng pagtupad nila, yamang nakilala nila ang aral ng Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kung minsan, sa pagdudumali mong makuhang isang bagay, pag nagkaroon ng sagabal, sa halip na ang gagawin mong 1 oras, gagawin mong 3 oras. Nakakayamot, sabi ng tao. Nakakainis, sabi ng tao. Subalit kung ito'y niloloob ng Ama na hindi naman ninyo sinadya at ayaw ninyong mangyari, isipin ninyong ito'y pagdalisay at pagsubok sa inyong katatagan at pagtitimpi. Pagtiwalaan niyo siya, maniwala kayo sa Kanya, ang pananalig niyo'y buhayin at ang lahat ng araw at oras ay mainam niyong kakamtin. Sapagkat ang lahat ay bibigay niyang magaan, maluwag sa damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang mag-asawang nagmamahalang matapat, hindi lamang sa anupaman na panglaman ang adhikain nilang pagsamahan at pagsaluhan sa pagmamahalan, kundi
ang pakikisa nila at pakikipagtotoo sa bawat isa sa katapatan ng pagmamahala nila, walang bagay na silang iniisip na anuman na makalaman sa sanlibutan. Subalit kung ikay makalaman, ikay makasanlibutan, masama sa loob mo ang di mo magawa, ang gusto sa kabiyak ng puso mo. Kaya't ito ang mga pinagdaraanan ng kumisan ng mga walang totoong pagmamahalan. Kaya't upang maisalarawan at mapatotohanan ang tapat na pagmamahala ng mag-asawa, doon makikita at nasusukat ang kung paano sila kapwa magbabata. Sapagkat ang Ama ang magbibigay ng lakas at sigla, siyang magbibigay din para makalaban at labanan ninyo ang bawat isa na hamon sa tukso ng buhay nyo. Sapagkat ang Ama ay kaisa't kasama, kaya't mapagtatagumpayan ng tapat at totoo sa Kanya. Sapagkat hamon ito sa bawat araw, maging sa ibang tao, na magkakaiba kayong sama-sama, kung tunay na ang pag-ibig ng Ama ang nasa puso ng bawat isa, maunawaan ninyo at matatanggap ninyo kapwa niyong di nyo kaano-ano. Iyon pa kayang mga kadugo nyo? Kaya't kung nagmamahala ng bawat isang tao, walang taong may hidwaan at alitang masasambit. Iyaon ng pawang katotohanan, sapagkat ang lahat ng ito'y pagsubok. Kung gaano ka makipagkapwa-tao, kung paano mo lalabanan ang pakikisa mo sa hamon ng kabanalan sa iyo, at kung paano mo isasadyad itatawid ang hamon ng Ama, kung paano mo siya tinanggap, pakilala, pakikilala, at kinikilala mo pati ng kapwa mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Alalaong baga, kaya nga't may salitang isinilang kang hubad, magbabalik ka sa alabok na yung pinagmulan, na mayroon ka mang saplot, pagdakay, ito'y nabubulok. Kaya maging katawan mo'y kasabay na agnas, napupunit yaong balat. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang saan man dako, may mabuting kaloob ang Ama na hindi makita ng kapwa-tao, ngunit ang nakikita nila ay ang sarili lamang na mabuting gawa nila. Ngunit mapapalad kayong mga nagagawa ng kapwa nyo tao, binibigyan nyong halaga, pinahahalagahan nyo, binibigyan nyong silbi dahil mahal nyo sila. Kaya magalak kayo at magpuri sa Ama, kayong marunong umibig nang dahil sa pananalig sa Ama, sa pagkilala, sa pagtanggap nyo sa Kanya, naramdaman nyo ang pagmamahal na yaon sa puso nyong binuhay at nabuhay niya. Pagharian kayong ganap. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang paghahari ng Ama ay kabanalan ng dulot niya, kaya't ang magkikiisa at magiging ganap sa pagtanggap sa Kanya, mapapatotohanang banal nga siya. Nakilala niyo ba ang kabanalan niya? Kinikilala niyo ba ang kabanalan niya? Bagamat walang banal na nilalang na nilikha niya? Sapagkat ang kumikilala sa Kanyang kabanalan, nasusumpungan niya ang Kanyang kabutihan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kumusta ba ang anak mo, mahal na anak? Sa bawat araw, dapat ikaw na ina ang nakakasuri kung ano ang pagbabago niya. Ganon din ang isang malalaki ng bata. Kung laging nakasubaybay ang isang ama't ina sa kanyang mga anak, makikita nila yung pagkilos at pagbabago ng kanilang mga anak. Ngunit, kung ikaw na magulang, wala kang inaalam kundi yung ginagawa mo na lang, yung trabaho mo, yung hanap buhay mo,
yung tinutunguhan mo, yung kalayawan mo, yung kagustuhan ng sarili mo, kamukat-mukat mo, nang pansinin mo yung anak mo, iba na. Kaya ang mga magulang na totoo, na nagmamahal at kumakalinga sa kanilang mga anak, araw-araw, kinukumusta yung mga anak nila. Tinatanong nila, sapagkat alam nila, yaon ang obligasyon, yaon ang kanilang kailangang gawin. At yan ang ama, araw-araw kinukumusta niya ang mga anak niya. Maging gabi man, kinukumusta niya. At sa pamamagitan ng kanyang espiritu'y makakaisa at makikipagtipan siya. Kaya kung lahat ng tao'y totoong nakikinig sa kanya, mararamdaman nila ang tinig niya. Sapagkat, kahit anong kaabalahan mo, may 12 oras ang maghapon, may 12 oras ang gabi, kailangan may konti kang oras. Kahit anong kaabalahan mo sa mga anak, apo, asawa mo. Bagamat hindi mo sila magawang ipagluto, ipaglinis, ngunit ang bibig mo, laging handang mangusap. Anak, kumain ka na ba? Anak, ano ba? Kumusta ka na? Anak, ngunit may magulang, gusto silang kinukumusta, gusto sila ang tinitingnan, gusto silang minamahal lamang, wala na silang pakialam. Kaya kung lahat lang ng tao, magulang, anak, ay magkakatulad ang damdamin, magkakaisa ang kalooban, walang maghihidwaan. Sapagkat ang pag-ibig na nais ng amang mabuhay sa puso ni Numan, kung nararamdaman ito ng bawat anak niya, magkakaroon sila ng pagmamalasakitan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang bubusugin mong anak sa pagkain, ngunit kulang ka sa pagkalinga at pagmamahal. Kulang ang iyong binigay. Ang binusog mo ang anak mo sa salapi, at kulang ka naman sa pangaral, wala pa rin sapat na kaligayahan. Ngunit kung busog ka sa pagmamahal sa iyong anak na turingan, at nadarama ng anak mo yung pagmamahal na yaan, ang pagmamahal na yaon ang nagpapahalaga sa kanya, kahit di mo siya mabigyan ng lahat ng bagay at salaping labis, ang pagmamahal na yan ang mabubuhay sa tuwina sa kanya. Yaon ang ama. Ang layo niya ay mabuhay ang pagmamahal niya sa mga anak niya upang hindi lamang bagay at salapi ang hinahanap nila, kundi ang pagpapahalagang siya'y magulang nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Bilang isang Apo Kunching na hindi nangarap na magkaganito at gumanap ng ganito, maglingkod ng ganito, sa maglalabing-limang taon, napakarami ng kaganapan na pinakita ang Ama. Napakarami ng pangyayari na dinulog ang tao sa iba't ibang problema, iba't ibang mga tinatalakay nila sa buhay. Isa lamang ang ibabahagi ko sa inyo na nais na ipabahagi. Paano nga naman kung halimbawang ilan kayong magkakapatid? Ikaw gumawa ka ng kawalang hiyaan. Pinagsawaan ka na ng mga kapatid mo, isa na lamang ang nagmamahal sa iyo. At aabusuhin mo pa. Ito kaya ay hindi rin magsasawa. Isang pangyayari na may dumulog
nang sabi nga niya, kasi po eka humihingi ng ganon, humihingi ng ganyan. Ang sabi ko po ay wala. Ang sabi po niya, sige, di pabayaan nyo na ako ekang magutom. Mabuti pa eka kayo kumakain. Sinagot ko, ano naman ang kasalanan ninyo kung magutom siya, kalaki niyang tao? Alam mo ka ko, hindi gusto ng Diyos siya. Kumikita yung kapatid mo. May kinikita ang kapatid mo. Ikaw, kinukup mo magulang mo, at may sakit ka. Hindi mo pananagot at kasalanan kung ang kapatid mo'y gutumin ngayong oras na ito, sapagkat kaya niyang mabuhay. Kumikita siya, may kita siya. O bakit hihingi pa siya sa'yo? Yun na nga po, siguro ang kamalian ko dahil sa pag-alala sa kanya. Sawa na nga po, ang mga kapatid ko sa kanya. Hindi na po, siya pinapansin. Kung magkagayon ka ako, kakonsintihan, ituwid mo siya. Kasi po, pag nag-ano po ako sa kanya, walang message. Mali ka ako. Paano niya maintindihan at maunawaan ang nararamdaman mo kung walang salita? Magsalita ka ako. Ipabatid mo sa kanya. Mga minamahal, isa lamang yan sa mga kaganapang mga dinudulog araw-araw. May mga dudulog naman na, bakit po kaya ganon? Hindi parehas ang magulang namin. Yung po ang kapatid ko, laging binibigyan. Ako po, pag akong dumaing, marami po ang salita ng aking magulang, kung ano-ano po mga sinasabi. Suriin mo naman, tugon naman sa kanya. Bago ka magreklamo, anak, suriin mo muna ang sarili mo. Tanungin mo sarili mo, baka naman sa kakahingi mo, wala ka namang ginagawang mabuti sa magulang mo. Suriin mo muna ako bago ka manita sa mga kapatid mo, bakit sila hindi sinisita ng magulang mo, bakit sila hindi kinakatwiranan, bakit sila walang sinasabi. Alam niyo kung minsan, ang tao maraming dahilan at katwiran. Subalit hindi maabot ang tama at totoong katwiran. Naririto ang katotohanan sa banal na aklat na ito, na kung papaano hinabilinan ng ama si Jonas na mangaral sa Ninibe, at nang makinig, nagbagong buhay sila. Nagsisi, subalit masigit na malamang ang kapangyarihan at pagiging isang hari na tunay na matuwid ang anak na ibinaba. Hindi nakinig ang tao. Sa palagay nyo, patuloy na lang mananahimik ang ama sa mga anak niyang tawag ng tawag sa kanya dahil lang humihingi at may hinihiling? Tawag ng tawag sa kanya dahil may kagustuhan sa kanila? Ay gustong ibigay ito, ibigay yun, ibigay yun? Alam nyo, mga minamahal ko, walang taong bulok ang isip. Nabubulok lang sa masasamang iniisip. Walang taong masama, sumasama lang sa masasamang pag-iisip. Walang taong hindi nakakaunawa, binigyan ng sentido komon ng tao para makaunawa. Binigyan ng Ama ng pangunawa ang tao, kaya't kung maghahanap ng matuwid at totoo, makakaunawa lahat ang tao. Alam nyo kung ano ang dahilan ba't hindi makaunawa ang tao? May sariling dahilan, may sariling katwiran, may sariling kalooban, may sariling kagustuhan na yaon ang pinaiiral, pinananaig at pinangingibabaw. Subalit kung ang tao makikinig sa Ama, susunod sa Ama, dadamhin siya, walang palalo, malabis, mayabang, at walang masamang tao.
Buhay ba ang Ama? Paano ka nga naman pakikinggan ng kapwa mo? Tao ka lang. Kaya naman ang salita ng tao, sino ba siya para pakinggan ko? Diyos ba siya? Ngunit at pasubali, kung tama siya, huwag siyang makinig. Ngunit kung alam mong mali ka, makinig ka sa tama para maituwid ka ng mali mong gawa. At doon makikita mo ang hiwaga. Subalit kung naghahanap ka ng hibala, naghahanap ka ng hiwaga, wala ka namang tapat na pusong magtiwala. Ano pakikita sa iyo ng Ama mo? Anong pakikilala sa iyo ng Ama mo? Kung ang pananalig mo sa Kanya ay para ka lamang nagtitiwala sa tao. Panaligan mo siyang hindi tulad ng paniniwala mo sa kapwa mo. Pagtiwalaan mo siyang huwag mong ipantay sa gawa ng kapwa mo. At pakikita niya sa iyo kung sino siyang Ama mo at kung ano ang magagawa niya sa iyo bilang anak mong di mo man nakikita, ngunit kinikilala mo at nakikilala ang matuwid niya. Sapagkat nadarama mo siya sa puso mo, kaya hindi ka mapangatwiran sa Kanya. Bakit nagdadasal naman ako Bakit nananalangin ako Bakit simba naman ako ng simba? Ano ba ang pagsimba mo? Pagkatapos mo bang nagsimba na bago ugali mo? Binago ba ng pagsisimba mo ang pag-uugali mong sitchit, masitchit? Mapanira ng kapwa? Masama ang bibig? Huwag dahilan at di dahilan ang araw-gabi sumasamba ka. Sapagkat kung araw-gabi man lumuhod ka't tumayo, ang isip mo'y di nagbabago, puso mo'y walang pagbabago, tao pagkatao ka pa rin at demonyo. Sapagkat ang nasa banal na espiritu, nababago ang isip, nababago ang pandama, nababago ang mga layunin sa buhay, nababago ang pananaw sa buhay. Ang dating si ikaw ay di na ngayon dahil kinilala mo ang Diyos mong matuwid, tama, tumpak, mabuti sa lahat ng sandali. Kaya nga, mapapalad ang kumikilala sa hindi nakikita, dumadama sa hindi makita, ngunit hindi nangatwiran bilang pagkatao para kilalanin siya, tanggapin siya ng kapwa-tao, kundi ang pinaging dapat nila ang Ama tanggapin, kilalanin ng mga nagsusumigaw para sa Ama, para sa Kanyang kadakilaan, para sa Kanyang kahiwagaan, para sa Kanyang kabanalan, at para sa Kanyang kagandahang aral. Kaya nga, mapapalad kayo, mga minamahal ko. Kayong mga damdamin nyo'y tapat, damdamin nyo'y buo, damdamin nyo'y buhay sa pananalig na tapat, ang pag-ibig nyo'y nabuhay ding ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino nga ba si Constancia para pakinggan nyo o tao? Ngunit kung ang aral lang siyang binulay-bulay nyo, tinantot sinuri nyong ganap, malalasap nyo ang sarap kung anong kahulugan at kabuluhan upang inyong manamnam at matimtim sa damdamin, sa gayon mabubuksan ang pag-ibig na matapat at mananahan sa inyong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, napakaraming karunungan ni Solomon na nahayag at naitala, mga awit, kawikaan na inihayag niya't inilathala sa lupa. Ngunit, anuman ang pagkakabatid mo, anuman ang pagkakaalam mo, paano mo man ito pinag-aralan, kundi mo sinasabuhay, baliwala lamang. Kaya't maliwanag ang tinuran, mapapalad ang mga nagsasabuhay sa mga aral ng Ama. Masakit ba ulo nyo? Hindi sasakit ang ulo nyo kung masaya kayo. Hindi sasakit ang ulo nyo kung patag ang isip nyo. Maliban kung may diferensya ang mata nyo, kung mayroon kayong diferensya sa utak, o
kung mataas ang presyon nyo. Subalit, kung wala kayo nito, sa nagmula sakit ng ulo nyo, sa kakaisip, sumainyo, kapayapaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tanggapin ang katotohanan, makalalaya kayo sa kamalian. Ang liwanag na dulot ng Amang mahal. Sapagkat kailanman, hindi kayo makatatahak na dilim ang inyong hinahanap at tinatahak. Di kayo makasasadyad at di nyo makikita ang tunay na kaloob ng mabuting Ama. Sumayinyong kapayapaan, yan kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong binalasaw-saw sa pag-ihi? Sige nga, taas nga ang kamay ng nakaranas ng binalisaw-saw. Oh, maganda ba pakiramdam nyo pag binabalisaw-saw kayo? Ganyan din yung balasaw-saw sa pananampalataya. Balisaw-saw sa paniniwala. Natatama ka na, natutugpa ka na ng daan. Pag na naman ang isip mo, nag-alinlangan ka na, hindi ka na makakabalik sa maganda. Sapagkat lagi kang nagsisimula. O sulong, nasa bahay pari ka na, nagbago isip mo. Ay, pupunta pala ako ng Candaba. Dito ako. Hindi ka naman dumaan dito. Kung walang putik, mapapagaan ba? Mapapadali ba ang pagsudsad mo doon sa Candaba? Hindi. Sapagkat isip mong balisaw-saw, gusto mo'y malayo. Yan ang tao. Kumisan malapit na sa Ama, lumalayo pa. Dahil sa balisaw-saw na pag-iisip. Buhay ba ang Ama? Natatama na, natutumpak na ng paraan para pagdakay kamtin ng kagalingan. May nagsabi, naku Eka, ba't mo Eka ginagawa yan? Naku, mamamatay Eka niyan. Para namang sa mga hospital at mga doktor walang namamatay. Kailangan ng hospital, kailangan ng doktor, kailangan nyo'y Ama. Siyang higit sa lahat. Kaya, mamili kayo. Kung nag-aalinlangan kayo sa dakong ito na hindi kayo gagaling, hanapin nyo ang Diyos Ama. Pakinggan nyo Diyos Ama at hindi nyo sa Kanya kung saan kayo gagaling, dumuon kayo. Sapagkat sa dakong ito'y walang pilitan at di mamimilit ng magtutungo. Subalit, ang nakakadama, nakakaramdam, nakakakilala ng tapat at totoo, pinakikita ng Ama, Diyos yan ang di mapapantayan. At yan ang pawang katotohanan. Sapagkat, ang tao mapagdahilan, malayo po yan. Malayo. Sa ibang dako nakakarating ka. Mas malayo pinupuntahan mo. Yan ang ayaw ng tao, maraming dahilan, maraming katwiran. Subalit kapag gusto, walang dahilan, lahat may paraan. Ano pa? Ay, katagal po kasing maghintay. Oh, saan ka naman pupuntang magpapagamot na madaling maghintay? Kung special ka't malaki bayad mo, at mukhang pera yung pupuntahan mo, unahin ka. Dito pagpatawad nyo't paumalit. Pantay. Buhay bang Ama? Mayaman ka man, dukha ka, matalino ka, mangmang ka, pantay. Kung naghihintay si mayaman, maghintay si mahirap. Kung naghihintay si matalino, maghintay si mangmang. Sapagkat isa lamang ang dapat niyong hintayin, hindi tao, kundi Diyos na buhay. Buhay bang Ama? Hindi maaring, unahin mo ko, susuhulan kita. Sapagkat dito hindi maaring manuhol. Katulad sa kalangitan, di ka mananuhol at di ka makasusuhol sa Ama. Hindi ka pwedeng pumalik doon at sabihin mo, Ama, babayad ko sa'yo. Ibaba mo lahat yan, maging ikaw'y bumaba. Hindi ka rito. Buhay bang Ama? At siyon ang pawang katotohanan, kaya kayong lahat mapapalad kayo na sa kalibilan ng kalalagayan yung maganda, mabuti, nasa kayamanan at masa kahirapan man kayo. Isang tuntunin ang hinahanap nyo, Diyos Amang, walang maliw, noon, ngayon, at magpakailanman. Sapagkat puso ninyo ang kanyang binubuhay para tumibok at kayo ay mabuhay.
kaya't puso nyo rin ang kanyang padadamahan para kayo ay mabuhay ng matiwasay, payapa at marangal. Kaya't sa inyong lahat na nakikis at nakikiayon sa Ama, damhin niyong maligayang puso nyo at ibibigay niyang buhay na buhay sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa ayaw mo't sa gusto tao, wika nga ng Ama sa inyo. Daratalang takda, may wakas lahat kayo. Kaya't upang manahan ang mabutit totoo sa puso nyo, o tanggapin panahanin yaong aking espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Dahil may Diyos, lagi niyong isalang alam. Dahil buhay siya, nasa niyang madaman niyo siya. Dahil hindi siya nagbibirot, nakikipamiro, tapat at totoo nasa niya. Layunin niya, sa puso'y damhin niyo siya upang malubos ang galak sa tuwina, di salapi at bagay ang makabubuhay. Di gintong kumikinang ang nakasisilaw, kundi ang liwanag ng Ama sa buhay nyo. Kapag ito'y nanahan sa bawat isa, mapagniningning kayo, mapagniningas pa sa liwanag na dulot niya, maaaliw kayo, yamang isipa, sisidla ng unawa, yamang puso niya, makadarama ng pag-ibig niya. Lahat kayo pagtatamasa sa magandang dulot niya, magkikinabang kayo. Tandaan ninyo, tubig man, kung katabi mo man ang basong may laman, hihintayin mo munang masamid bago ka uminom. Katulad ng ginawa ngayon. Iba't manlalapot, manlalagkit mo ng laway mo. Subalit, mas maganda nang may nakahanda ka. Kaysa, kapag ikay nasamid, tsaka ka pa iikot. Ikot ka ng ikot. Nasaan ng tubig? Nasamid ako. Kaya't, hindi mo man pagdaka na lago. Nang masamid ka't nakaabot, magbibigay lunas sa iyong lalamunan. Bakit ang tao, kung kailan hapding-hapdi na ang kanyang sugat, tsaka siya dadaing sa Ama at sasabihin niya, Diyos ko, malalim na po ang sugat ko, nagnanaknak na. Pagalingin niyo nga ito. Dapat mababa sugat ninyo sa galit, hinanakit, pagdaramdam, puot. Paggamot niyo na sa Kanya nang hindi na umabot pa yung
magkanda hirap-hirap ang loob nyo. Sapagkat walang ibang lunas maliban siya. Kung minsan, kailangang madapa ka para maranasan mong tumindig kang mag-isa at malaman mong matatag pa pala ang tuhod mo at binti mo. Ngunit, kung mabuhay na, hindi na ka na makatindig, kailangan mo na ang kasama, kailangan mo na karamay. Mga minamahal na anak ng Ama, bakit kung minsan, kailangan pang gupong-gupong-gupo na ang tao, tsaka maghahanap ng makakasama niya, at sasabihin, Diyos ko, tulungan mo. Gupong-gupo na po ako sa problema ko. Gupong-gupo na po ako sa sakit ko. Samantalang, dapat una pa lamang, tumatawag ka ng tapat, lumalapit ka ng ganap, upang hindi mo danasin ang gupong-gupo na wala ka nang mapuntahan, tsaka ka sa kanya'y maghahanap. Ganyan ang tao. Habang may magagawa dito sa mundo, habang may magagawa ang kapwa-tao, habang may makikitang paraan sa buhay niya, hindi mo nalalapit sa Diyos niya. Uunahin niya lahat ang dapat niyang lapitan. Kanino siya uutang? Kanino siya hihingi? Kanino siya sasandal? Kanino siya siisipsip? Hindi niya naalala, may Diyos palang dapat inuuna. Ganyan ang mundong ito. Ganyan ang tao. Kaya't ang sa tuwina'y paalala ng Ama, hanapin niyo ako at masusumpungan niyo. Ibalik niyo sa diwa niyo ang nakaraang kayo'y tao upang manahan kayo sa bilang pagkatao niyong lagi niyong tandaan, kayo'y walang magagawa kung wala ako. Sa gayon, lagi niyo akong tatanggapin, lagi niyo akong apuhapin, lagi niyo akong dadamhin, lagi naman akong sa inyo'y mananahan. Di man ninyo ako nakikita. Nagbibigay ako ng lakas. Nagbibigay ako ng sigla. Nagbibigay ako ng liwanag. Nagbibigay ako ng tatag. Nagbibigay ako ng buhay sapagkat ako ang nagpahiram sa inyo ng lahat ng ito at kaya kong bawiin sa anumang nasa ko. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Hay buhay. Kung dakila at tapat ang Diyos, oorasan mo anak ha? Dapat may oras ka. Ha? Titingnan mo kung nababago yung pagganyan niya. Ha? Kung yung arrival, yung pagsunod-sunod kung ilang minuto hanggang sa maoras mo. Oorasan mo. Ha? May minuto, may oras. Kumusta pagkain? Malakas ka ng kumain. Nakakaramdam na siya ng gutom. Ibig sabihin, nakakadama na. Umaandar na yung kanyang mga mechanism, mga organism niya. Ang tao may mechanism, organism. Mechanism. Yan. Mechanism, organism, carbonism, hydronism. O, hanapin mo yan sa ano ha? Tingnan mo sa internet. Sa mga nag-aaral ng science, alam nila yan. Saya. O, sige. Hydrogen, oxygen, nitrogen.
Sige lang, iyak ka lang. Sige. Tingnan mo, pag-relax ka, hindi ka... No. Mga bata kasi na-stress din yan. Kaya pag-relax siya, wala yun, ano. Pagpagod sa paglalaro, may mga autistic baby, di ba? Uy, kalakas na. Mga autistic baby, may stage 1, stage 2, stage 3, no? Stage 4. May stage po ba yan? Oo naman. Pag stage 4, nako, hyper na, di na kaya, tubig sa bayan niya, lumabas, hindi makapag-circulate. Tanong mo sa doktor, tanong mo sa tedya niya, sasabihin niya yan, butas, kaya ganyan, hindi makapag-circulate. Kaya operahan yan, para sarado yun, para pumasok. Sa talinong tao yun. Sa talinong sa kanya, siya nagbigay niyan, nasa sa inyo yan. Kaya, si Apo Kunching walang karunungan. Walang alam si Constancia. Subalit, ang binabahagi sa inyo ay di mula sa tao. Kaya kung gusto mong malaman, pasuri mo para mapatotohanan sa iyo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailanman. Noon, ngayon, tao. Tao pa rin ang tawag niya. Hindi hayop sa kanila. Saan man dakong mga inanak ng tao sa ibabaw ng mundo. Amang iisa ang nagbigay, Amang iisa ang nangangalaga, subalit din niya pinantay sa hayop. Pagkos pinalamang silang lahat, kaya't ang layon at nasa niya. Mag-asal tao, huwag asal hayop. Kung asal tao na mabuti ito, tutularan ang gawa ng Ama. Kaya't halina kayo. Kilalanin at damhin niyong totoo ang mabuting layon at alay niya, upang makilalang lubos niyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, sino nga ba naman ang may nararamdaman? Makakali ka ba? Hindi ka makakali pag bilang tao ka.
Ngunit alam nyo ba, mayroong nagbibigay patag at kapanatagan sa inyo. Ang Diyos na di nyo nakikita kapag nararamdaman nyo ang pananalig nyo'y buhay sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Sino nga ba ang di mag-aalala kapag may nakikita ka ng kaiba? Ngunit lagi niyong alalahanin, iba't iba pinakikita ng Ama para magpakilala siya. Kaya kung kikilalanin at tatanggapin siya, ano ang naiba sa buhay mo, tao? Na di batid niya't nababatid ito. Kaya't kung layon mong maging totoo, hanapin mong kahiwagaan niya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maghulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Tuturuan kayo ng kabutihan, ilalagak niya pawang katotohanan, at di kayo kailanman ipapalungi, hindi kayo mapapariwara, sapagkat ang layon at nasa niya, mapabuti lahat ang anak niya. Matuntun ang tamang landasin, makita ang liwanag niyang taglay. Kaya't ang sino mang sa kanya'y naghahanap, nasusumpungan ang kanyang liwanag. Ang sino mang sa kanya ay nagmamahal, nagagalak, natutuwa siya ng tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi naman delikado yan. Meron lang aanuhin dyan para, sumuka. Sinilang yan, ganyan na eh. Diba? Sinilang yan, ganyan na. Ang sabi, hindi pa eka ngayon pwede eh. Hindi pa eka natin siya pwede operahan, ano. Hintayin muna natin eka. O, yamang naghihintay kayo, hintayin niyo ang hiwaga ng Ama, magtiwala kayo sa Kanya. Baka sakali, sa habag at awa niya, kung mananalig kayong tapat at totoo, magawa niya yung himala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naniniwala ba kayo sa hiwaga? Nagtitiwala ba kayo sa himala? Sino ba ang gagawa ng tao lamang sa lupa? Wala. Kaya, sa Diyos Ama, doon magtiwala. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Wala kayong itatanong. May tatanong, walang tanong, tapos na rin naman. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may bakit siya inano kanina? Di ba kanina, miat-miya, gumaganyan. Ganun talaga, anak. Nang nasaktan siya, bumagal-bagal. Kasarap. Ayun, sarap-sarap. Ayun, sige. Kakainin mo na yan, ha? Ayun, ay kagat na. Sarap pala, no? Sarap. Kasi yung ugat niya, anak, yung ugat niya dito dapat naapektuhan kasi yung ugat niya. Sarap kumain. Sarap kumain. Ubus mo na. Ikaw gusto mo? Tingnan natin. Tingnan. Ayun. Sarap. Sarap. Yan,
pinakikita lang ng Ama sa inyo, ano man ang gusto niya ipatupad at ipaganap, walang masusuri ang tao, di kayang suriin, di kayang liripin. Subalit sa kagustuhan at kalooban niya, kung patatiwala niyo at pananalig niyo tapat, marami siyang mahiwagang magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw yun may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong mangyayari sa inyo. Manalig tanggapin, magagawa ang Ama. Sama po namin yung kain. Psoriasis. Hindi yung psoriasis. Ibang sakit sa balat yun. Hindi ganyan ang psoriasis. Alam kong may na-allergy yan sa ginamot nila. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking minamahal, mayroong magandang mangyayari. Ang Ama, pagka winika niya, manalig ka. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam niyo po, maging yung mga naglilingkod, kundi nagtitiwala na sa Ama, hindi makapaglilingkod eh. Opo, lalo na kapag dumaranas na pagsubok, eh talagang maglilingkod ka pa ba? Eh, hindi ka naman tinutulungan ng mga pinaglilingkuran mo, di ba? Pagtatawanan ka pa uli eh. Sa halip na, opo, naniniwala po ba kayong hindi naman lahat ng pinaglilingkuran namin eh nagmamahal sa amin? Pero kami minamahal namin. Opo, dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Naniniwala po ba kayong lahat ng aming pinaglilingkuran ay pinahalaga namin? Bagamat kami hindi pinahalagahan dahil sa Diyos. Mahirap magsinungaling at mahirap lokohin ng Diyos. Mapaglilingkuran mo ba ang kapwa mo nang wala kang pag-ibig? Sapagkat
Kung nagkukunwari ka lang, magsasawa ka, maiinis ka, lalo na yung kaharap mo'y masungit, matigas ang ulo, mahirap turuan. Kaya kung hindi ka bubuhayan ng pagmamahal ng Ama, hindi ka makapaglingkod. Kaya mapapalad kayo dahil iba't iba ang paglilingkod. O sulong, pag pinimili kayo ng Diyos, o anak, mamili ka, anong gusto mong paglilingkod? Magsakripisyo ka ng ganyan? At gawin mo'y ganito lang. Mamigay ka, bigyan mo yon, bigyan mo yan, bigyan. Anong pipiliin ninyo? Doon na lang ako sa tagabigay. Diba? Hindi ka papagod. Kaya lang, kung ano yung binigay sa mo, kung anong misyon meron ka, ang mahalaga, walaan ka ng Diyos. Kaya kayong lahat, kung pinagtitiwalaan kayo ng Diyos ninyo, kung anong misyon ninyo, nag-akay kayo ng kapwa nyo, nagtuwid kayo ng kapwa nyo, huwag niyong tingnan yung ginawa ninyo sa kanila. Ang tingnan nyo kung ano ang magagawa ng Diyos sa inyo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, pinag-mission kayo, eto eka ang gawin mo anak, eto gawin mo anak, eto gawin mo anak. Huwag kayong magsilipan. Mission. Kayong mga sumusunod sa kanyang mga atas, huwag kayong magsurian. Huwag kayong magsilipan kung anong ginagawa nyo. Bagkus yung ginagawa ninyo, yun ang pagsumakitan, pagsumikapan ninyong pabuti. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kanya-kanya kayong tinatalima, kanya-kanya kayong ginagampanan, kanya-kanya kayong gantimpala. Mahalaga, pare-pares kayong nagtanim, sigurado. Pares kayong aani. Kung hindi pare-pares tanim ninyo, iba-iba ang aanihin nyo. Kung wala ka ba sa Panginoon, ano itatanim mo? Sanlibutan. Nabuto. Dahil nasa Kanya ka, at tanim mo, mga binhing mula sa Kanya. Kaya mag-aani ka ng binhing, mainam ang aanihin ng tinanim mo. Kagalakan na sinasabing ulit-ulit, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kakontentuhan, kapanatagan, liwanag, pangunawa, buhay, masaya, kahit walang buhay bang Ama? Ngunit, dahil kailangan ng tao ang pera, ikaw ba'y pababayaan ng Ama? Naglilingkod ka, gutom ang tiyan mo? Naglilingkod ka, punit-punit ang damit mo? Naglilingkod ka, mabaho ka? Aba, sinong maniniwala sa iyong anak ka ng Diyos? Kaya, gagawin kanyang maringan. Susutan ka ng damit, pakakainin ka, at ikay kanyang aayusin. Kaya lang, huwag naman ura-urada pagdaka, gusto nyo kung anong ginagawa. Eto na, ganti niya. Magtiis! Magbata, wika nga niya, maghintay, hanggang gantimpala mo'y kamtan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pumayo kayo. Maliwanag niyong tanggapin ang mga kaloob ng Amang. Maliwanag niyong tatamasahin ang galak mula sa Kanya. Pagpalain kayo, may bukas pa. May gawain po. May mission po kami ngayon, kaya pwede po ba? May bukas pa.